Maagang gumising si Jonathan Reyes kahit araw ng linggo. Nakaupo siya sa harap ng mahabang dining table habang hawak ang kanyang tablet. Sunod-sunod niyang chinecheck ang listahan ng mga inimbitahan sa kanilang nalalapit na kasal na Rose Ann. "Siguraduhin mong kasama si Mayor Villanueva," seryosong sabi niya habang may sinusulat. Importante ang connections. Nasa tabi niya si Elizabeth, ang kanyang ina. Naabala rin sa pagtingin ng mga pangalan. Halatang masaya ito habang binabanggit ang mga kilalang personalidad na dadalo. Kasama rin dapat si Atty. Sandoval, Dagdag ni Elizabeth. at yung may-ari ng hotel chain, para naman makita ng lahat kung gaano kaganda ang pamilya natin. Tahimik lamang si Rose Ann habang nakikinig. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa at hawak ang sarili niyang listahan. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng pag-uusap. Para sa kanya, ang kasal ay hindi patungkol sa pagpapabilib, kung hindi patungkol sa pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Love, Maingat niyang tawag kay Jonathan. naisip mo na bang imbitahan si Tia Feli? Biglang natigil si Jonathan sa kanyang ginagawa. Nagkatinginan sila ng kanyang inang si Elizabeth bago sabay na napabuntong hininga ang matanda. Si Feli? Tanong ni Elizabeth na tila na insulto. Para saan pa? Pamilya pa rin naman po natin siya. Sagot na Rose ng may hinahon. Umiling si Jonathan. "Rose, ayoko nang gawing komplikado ang kasal natin. Alam mo namang simple lang ang buhay ni Tia Feli, hindi ba? Baka mailang lang siya rito." Ngunit alam na Rose Ann na hindi yun ang tunay na dahilan. Ayaw lamang ni Jonathan na may mahirap na kamag-anak sa isang engranding okasyong dadaluhan ng mga mayayaman at mga kilalang tao. Saka, Singit ni Elizabeth. matagal na rin naman kaming walang komunikasyon sa kanya. Hindi na kailangan yun. Natahimik si Rose Ann. Ngunit sa loob-loob niya, hindi tama ang ganoon. Naalala niya ang minsang pagkikwento ng yumaong ama ni Jonathan, si Mang Roberto. Mabait raw at matulungin si Tia Feli noon pa man. Nang mawalan ng trabaho si Mang Roberto, maraming taon nang nakakalipas. Si Tia Feli raw ang tumulong sa kanila kahit kapos rin ito noon. Pero matapos yumaman si Elizabeth dahil sa negosyong naiwan ng kanyang asawa, unti-unti nitong inilayo ang sarili sa mga kamag-anak nilang mahihirap. Ayaw kong may mapag-usapan ng mga bisita. Dagdag pa ni Elizabeth. Importante ang imahe natin. Napabuntong hininga si Rose Ann habang nakatingin sa listahan ng mga iimbitahan. Puro negosyante, opisyal, at mga taong may pangalan sa lipunan. Wala ni isang ordinaryong tao. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Jonathan upang sagutin ang tawag sa cellphone. Naiwan sina Rose Ann at Elizabeth sa mesa. Rose Ann, Malamig na sabi ni Elizabeth. simula pa lang ito ng buhay may asawa ninyo. Kailangan mong matutunang pumili ng mga taong dapat lapitan. Ngumiti lamang si Rose Ann ngunit hindi siya sumagot. Pag-alis ni Elizabeth papunta sa kusina, agad niyang kinuha ang cellphone niya. Ilang segundo siyang nagdalawang isip bago hinanap ang numero ni Tia Feli na minsang ibinigay sa kanya ni Mang Roberto noon. Kinabahan siya habang pinipindot ang call button. Ilang ring pa bago may sumagot. Hello? Mahinang boses ng babae sa kabilang linya. Magandang umaga po, Tia Feli. Magalang na sabi ni Rose Ann. Ako po si Rose Ann, fiancé ni Jonathan. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Ay, iha, Gulat na tugon nito. may kailangan ba kayo? Huminga ng malalim si Rose Ann bago itong umiti. Opo, Tia. Iimbitahan ko po kayo sa kasal namin. Tahimik na naupo si Tia Feli sa lumang kahoy na silya matapos ang tawag na Rose Ann. Hawak pa rin niya ang cellphone habang tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Iniimbitahan ako? Mahina niyang bulong sa sarili. Sa maliit niyang bahay sa Batangas,
Sanay na siyang hindi maalala ng mga kamag-anak mula nang yumao ang kanyang kapatid na si Roberto. Noon pa man, ramdam niyang unti-unti silang nilalayuan ni Elizabeth, lalo na nang umangat ang buhay nito. Mula sa kusina, ay sumilip ang kanyang apo na si Karen. Lola, okay lang po ba kayo? Tanong nito. Ngumiti si Tia Feli at marahang tumango. Ikakasal na pala si Jonathan, ang tiyuhin mo. Talaga po? Inimbitahan po kayo? Sandaling natahimik si Tia Feli bago tumango. Oo, pero si Rose Ann ata ang may gusto. May halong kaba at saya ang nararamdaman niya. Masaya dahil kahit papaano ay naalala pa rin siya. Ngunit kinakabahan siya dahil alam niyang hindi siya gusto ni Elizabeth. Lumapit si Karen at tumupo sa tabi niya. Pumunta po kayo, Lola. Pamilya pa rin naman po sila. Napatingin si Tia Feli sa maliit na larawan ni Roberto na nakasabit sa dingding. Bata pa roon si Jonathan at karga-karga ng kanyang ama habang nakangiti. Kung buhay lang sana si Kuya Roberto, bulong niya. Maraming ala-ala ang bumabalik sa kanyang isipan. Naalala niya noong mawalan ng trabaho si Roberto dahil nagsara ang pabrikang pinapasukan nito. Habang si Elizabeth noon ay halos araw-araw nagrereklamo dahil wala silang may pambayad sa bills. Si Tia Feli naman ay palihim na nagdadala ng bigas at pagkain sa kanila. Minsan pa nga'y isinangla niya ang natitira niyang alahas para lamang matulungan ang kanyang kapatid. Pero hindi niya iyon kailanman isinumbat. Kapag pamilya, lagi niyang sinasabi noon. Lumipas ang mga taon at nagbago ang lahat nang magtagumpay ang negosyo ni Elizabeth. Unti-unti silang lumayo. Hindi na siya inimbitahan sa mga okasyon. Hindi rin siya dinadalaw ni Jonathan. Sa kabila noon, hindi nagtanim ng galit si Tia Feli. Tahimik lamang siyang nagsumikap. Nagtayo siya ng maliit na negosyo ng kakanin sa kanilang bayan. Nagsimula sa 2 bilao ng suman at sapin-sapin tuwing umaga hanggang sa dumami ang umorder. Kalaunan ay nakapagpatayo siya ng maliit na catering business kasama ang kanyang mga anak. Hindi man ganoon karangya ang buhay nila, naging maayos at sapat iyon para sa kanilang pamilya. Samantala, sa Maynila, abalang-abala si Jonathan sa paghahanda para sa kasal. Trending dapat ang wedding natin, masayang sabi niya habang ipinapakita kay Rose Ann ang design ng venue. Lahat classy. Ngumiti lang si Rose Ann ngunit may iniisip. Sandali, masaya ka ba talaga? Tanong ni Jonathan. Oo naman, sagot niya. Pero sana, hindi lang image ang iniisip natin. Hindi kaagad nakaimik si Jonathan. Rose, minsan, importante rin kung papaano kang tinitingnan ng tao. Sabi niya, ayokong may maging awkward sa araw natin. Napatingin si Rose Ann sa kanya. Hindi naman nakakahiyang pagiging mahirap. Sandaling natahimik ang binata bago umiwas ng tingin. Kinagabihan, muling tinawagan ni Rose Ann si Tia Feli upang kumpirmahin kung makakadalo ito. Iha, mahinang sabi ni Tia Feli. Nahihiya talaga ako. Baka hindi ako welcome. Welcome po kayo, Tia Feli. Mabilis na sagot ni Rose Ann. At gusto ko pong naroon kayo. Bakit mo ako iniimbitahan kahit alam mong ayaw nila sa akin? Napangiti si Rose Ann. Kasi po, naniniwala po ako na mahalaga po ang pamilya, lalo na po ang mga taong totoong nagmamahal. Natahimik si Tia Feli habang pinipigilan ng pagluha. Sa wakas, maraan siyang sumagot. Sige, Iha, pupunta ako. Dumating na nga ang pinakahihintay na araw ni Jonathan at Rose Ann. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat sa loob ng malaking simbahan sa Tagaytay. Napapalibutan iyon ng mamahaling bulaklak at eleganteng dekorasyon. Isa-isang dumarating ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Sa labas ng simbahan, nakaparada ang mamahaling sasakyan ng mga negosyante at kilalang personalidad
na inimbitahan ni Jonathan. Habang nakatingin doon si Elizabeth, hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Talagang pinag-uusapan ng kasal na ito. Proud niyang sabi sa isang kaibigan. Suot niya ang mamahaling bestida at halatang gustong-gusto niyang makita ng lahat ang estado nila sa buhay. Para sa kanya, hindi lamang ito kasal ng kanyang anak. Isa rin itong pagkakataon upang ipakita kung gaano na sila kaangat. Samantala, nasa bridal room si Roseanne habang inaayos ang kanyang buhok. Maganda ang kanyang ngiti, ngunit may kaba siyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang iniisip kung darating ba si Tia Feli. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula nang pumasok ang mga bisita sa simbahan. Binabati sila ng mga usher habang marahang tumutugtog ang piano sa paligid. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Elizabeth nang mapatingin siya sa may pintuan. Isang simpleng babae ang dahan-dahang naglalakad papasok. Nakasuot ito ng maayos ngunit simpleng Filipiniana. Wala itong mamahaling alahas o kaya naman ay handbag na tulad ng ibang bisita. Ngunit kapansin-pansin ang maayos nitong tindig at maamong mukha. Sandali, si Feli yun ah. Parang kaagad na kumulo ang dugo ni Elizabeth. Anong ginagawa niya rito? Madiing bulong niya. Mabilis siyang lumapit sa hipag bago pa ito tuluyang makapasok. Feli, Malamig niyang bati. parang nagkamali ka ata ng pinuntahan. Bahagyang natigilan si Tia Feli, ngunit pilit nang umiti. Inimbitahan ako ni Roseanne. Mahinaon niyang sagot. Napairap si Elizabeth. Talaga lang ha? Alam mo namang pribado ang okasyong ito. Bago pa makapagsalita si Tia Feli, dumating si Roseanne mula sa bridal room, kasama ang coordinator. Mami Elizabeth, Tawag niya habang naglalakad papalapit. ako po ang nag-imbita kay Tia Feli. Napatingin ng ilang bisita sa kanila dahil sa tensyon. Roseanne, Pilit na nakangiting sabi ni Elizabeth. hindi mo kasi naiintindihan. Pamilya po siya ni Jonathan Putol ka agad na Roseanne. at gusto ko pong kompleto ang pamilya sa araw na ito. Natahimik si Elizabeth. Ramdam niyang nakatingin na sa kanila ang ilang bisita, kaya't napilitan siyang pigilan ang kanyang sarili. Ayaw niyang magkaroon ng eksena sa loob ng simbahan. Okay, fine. Malamig niyang sabi, bago pilit nang umiti. Bahala ka. Pagkaalis ni Elizabeth, ay agad na lumapit si Tia Feli kay Roseanne. Iya, pasensya ka na ha. Kung magiging problema lang ako rito, alis na lang ako. Mabilis na hinawakan na Roseanne ang kanyang kamay. Hindi po, Tia Feli. Mas gusto ko pong nandito po kayo. Napaluhan ng bagya si Tia Feli dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad na si Roseanne, hindi maalis sa isip ni Jonathan ang nangyari kanina. Nakita niya si Tia Feli na tahimik lamang na nakaupo sa likuran ng simbahan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nakukonsensya siya. Naalala niya bigla noong bata pa lamang siya. Minsang nagkasakit siya at si Tia Feli ang nagbantay sa kanya buong gabi habang abala noon sa trabaho ang kanyang mga magulang. Ngunit mabilis niyang inalis ang alaala sa kanyang isip. Pagkatapos ng kasal, habang papunta ang lahat sa reception venue, tahimik na naglakad si Elizabeth sa gilid. Galit na galit pa rin siya. Lumapit siya sa MC ng programa at mayroong ibinulong. Unti-unting ngumiti ang matanda. Isang ngiting may binubuong plano. Pagdating sa reception venue, ay agad namang namangha ang mga bisita sa engrandeng ayos nito. Kumikinang ang malalaking chandelier sa gitna ng bulwagan habang napapalibutan ng puting bulaklak at mamahaling dekorasyon ng bawat mesa. Sa gitna ng hall ay naroon ang malaking entabladong nakalaan para kina Jonathan at Roseanne. Habang pumapasok ang mga bisita, sunod-sunod ang tunog ng kamera at pagbati mula sa mga kilalang tao. Napakaganda ng reception. Sabi ng isang bisita.
Talagang sosyal. Dagdag pa ng isa. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Elizabeth habang nakikipagkamay sa mga bisita. Ngunit sa likod ng kanyang magarang postura ay kumukulo pa rin ang kanyang inis. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa mesa kung saan tahimik na nakaupo si Tia Feli. Simple pa rin ang ayos nito kumpara sa ibang naroon. Ngunit kapansin-pansin na maayos at magalang itong nakikitungo sa lahat ng lumalapit sa kanya. Laking gulat pa nga ni Jonathan nang makita niyang may ilang bisita ang unang bumati kay Tia Feli. "Good evening po, Ma'am Feli." Magalang na bati ng isang middle-aged na lalaki. Ngumiti lamang si Tia Feli. Magandang gabi rin sa'yo, iho. "Maraming salamat po ulit sa tulong ninyo sa scholarship ng mga bata sa bayan namin, ha?" Saglit na natigilan si Jonathan sa kanyang narinig. "Kilala nila si Tia Feli?" Bulong niya sa sarili. Hindi yun napansin ni Elizabeth dahil abala ito sa pakikipag-usap sa ibang bisita. Ngunit nang makita niyang tila komportable si Tia Feli sa paligid, lalo siyang nainis. Samantala, nakaupo si na Jonathan at Rose Ann sa presidential table habang nagsisimula ang programa. Okay ka lang? Tanong na Rose Ann nang mapansing tahimik ang asawa. Tumango si Jonathan ngunit halatang may iniisip. "Parang may hindi ako maintindihan," mahinang sabi niya habang nakatingin kay Tia Feli. Napangiti ng bahagya si Rose Ann. Minsan kasi, hindi natin kilala ng buo ang isang tao. Hindi kaagad nakasagot si Jonathan. Sa kabilang banda, pilit namang nakangiti si Elizabeth habang nakikipagkwentuhan sa mga amiga nito. Ngunit kada mapapatingin siya kay Tia Feli, ay bumabalik ang kanyang pagkainis. Para sa kanya, hindi dapat naroon ang hipag niya sa isang marangyang okasyon na matagal niyang pinlano. Lumapit siya sa MC habang break sa programa. Iha, Mahinang sabi ni Elizabeth. Mamaya sa gift giving ha, siguraduhin mong matawag si Feli. Nagulat ang MC. Po, gusto kong mabigyan din siya ng chance. Sabi niya na may pilit ng ngiti. Ngunit alam ng MC na may kakaibang laman ng tono nito. Samantala, walang kamalay-malay si Tia Feli sa plano ni Elizabeth. Tahimik lamang siyang kumakain habang pinagmamasdan sina Jonathan at Rose Ann. Sa kanyang mga mata ay wala ni katiting na galit. Tanging saya lamang dahil sa wakas ay nakita niyang masaya ang anak ng kanyang namayapang kapatid. Maya-maya ay lumapit si Rose Ann sa kanyang mesa. Chang, okay lang po ba kayo rito? Ngumiti si Tia Feli. Oo naman, Iha. Ang ganda ng kasal ninyo. Salamat po sa pagpunta. Bagyang natahimik si Tia Feli bago nagsalita. Alam mo, bata pa lamang yan si Jonathan. Pangarap na ng Kuya Roberto ko na makita siyang ikasal. Napatingin si Rose Ann kay Jonathan. Nakasalukuyang nakikipag-usap sa mga bisita. Sayang at wala na siya ngayon. Malungkot na dagdag ni Tia Feli. Napahawak si Rose Ann sa kamay nito. Sigurado po akong masaya siya kung nasaan man po siya ngayon. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ni Elizabeth ang pag-uusap nilang dalawa. Lalong tumalim ang kanyang tingin. Hintayin mo lang, Feli. Bulong niya sa sarili. Mamaya makikita ng lahat kung gaano ka kahiya-hiya. Lalong sumigla ang reception habang nagpapatuloy ang programa. Sunod-sunod ang pagbati mula sa mga ninong, ninang at kaibigan ni na Jonathan at Rose Ann. May ilang nagbigay ng mamahaling regalo, habang ang iba naman ay nagbahagi ng masasayang alaala patungkol sa bagong kasal. Punong-puno ng tawanan ng buong bulwagan, ngunit sa likod ng masayang atmosphere, may ibang bagay na tumatakbo sa isip ni Elizabeth. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan si Tia Feli sa kabilang mesa. Nakangiti lamang ito at paminsan-minsang nakikipagkwentuhan sa mga katabing bisita. Mas lalong nainis si Elizabeth. Parang komportable pa siya rito. Bulong niya sa sarili. Lumapit muli siya sa MC at mahinang nagsalita. Pwede bang unahin mo si Feli mamaya sa gift giving? Bahagyang nag-alangan ng MC.
Ma'am, baka po. Sabihin mo special guest siya. Putol kaagad ni Elizabeth. Ako na ang bahala. Tumango na lamang ang MC kahit halatang hindi komportable. Samantala, napansin ni Jonathan ang kakaibang kilos ng kanyang ina. Ma, anong ginagawa mo? Tanong niya. Ngumiti si Elizabeth, ngunit halatang may tinatagong balak. Wala naman anak. Gusto ko lang maging exciting ang program. Bahagyang kumunot ang noo ni Jonathan, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sa totoo lang, may bahagi sa kanyang hindi sang-ayon sa ginagawa ng ina, ngunit hindi rin niya ito pinikilan. Marahil dahil bahagi pa rin sa kanya ang paniniwalang hindi bagay si Tia Feli sa ingrandeng pagtitipong iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay in-announce na ang bahagi ng programa para sa pagbibigay ng regalo at mensahe. Mga kaibigan at pamilya, Masayang sabi ng MC habang hawak ang mikropono. Oras na po para sa gift giving para sa ating bagong kasal. Nagpalakpakan ng mga bisita. Isa-isang tinawag ang mga ninong at ninang. May nagbigay ng envelope, appliances, at maging travel package para sa honeymoon ng mag-asawa. Habang nagpapatuloy iyon, ay palihim namang nakangiti si Elizabeth. Maya-maya ay tumingin ng MC sa kanyang cue card bago nagsalita. At ngayon naman po, Sabi nito, nais naming tawagin ang isa sa mga espesyal na kamag-anak ng groom, si Tia Feli. Biglang napatingin ang lahat sa direksyon ni Tia Feli. Natahimik ang buong bulwagan. Napansin kaagad na Rose Ann ang kakaibang ekspresyon ni Elizabeth at tila doon niya lamang naunawaan ang balak nito. Mami Elizabeth, Mahina niyang sambit. Samantala, bahagyang nagulat si Tia Feli nang marinig ang pangalan niya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. May ilang bisita ang nagbulungan. may regalo kaya siya? Kamag-anak ba talaga nila yun? Sa presidential table, napayuko si Jonathan. Hindi niya kayang tignan ng diretso ang kanyang tiyahin. Alam niyang pinapahiya ito ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi nagmukhang natataranta si Tia Feli. Maayos itong ngumiti bago dahan-dahang naglakad papunta sa harapan. At doon napansin ng lahat na may kasama pala itong dalawang lalaki na may bitbit ng malalaking kahon at isang mahabang nakabalot na tela. Napakunot noo si Elizabeth. Ano naman yan? Bulong niya. Maging si Jonathan ay napatingin ng maputi. Pagdating ni Tia Feli sa entablado, ay marahan niyang hinarap ang bagong kasal. Pasensya na kung simple lang ako ha. Mahinaw niyang panimula. Pero gusto kong magbigay ng munting regalo para sa anak ng kapatid ko, sa pamangkin ko, at sa kanyang asawa. Tahimik na tahimik ang buong venue. Pagkatapos, ay tumango siya sa dalawang lalaking kasama niya. Dahan-dahang binuksan ng mga ito ang dalang tela at halos mapatayo sa gulat ang mga bisita. Dahil sa harapan nila ay unti-unting lumitaw ang isang napakagandang kapa na gawa sa maraming tunay na pera. Halos walang gumalaw sa loob ng bulwagan matapos mabuksan ang mahabang kapa na dala ni Tia Feli. Kumikinang iyon sa ilalim ng ilaw ng chandelier habang isa-isang napapabulong ang mga bisita. Grabe, tunay bang pera yan? Napakaraming pera naman yan. Maging ang MC ay natigilan, hindi kaagad nakapagsalita. Ang simpleng babaeng minamaliit ni Elizabeth ay nakatayo ngayon sa harapan, tanga ng isang mamahaling regalo na walang sino man ang nag-expect. Napatayo si Jonathan mula sa kanyang upuan habang nakatingin sa kapa. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Samantala, si Elizabeth ay tila naubusan ng hangin. Nanigas ang kanyang mukha habang nakatitig kay Tia Feli. Hindi yun ang inaasahan niya. Akala niya'y mapapahiya ang kanyang hipag. Ngunit ngayon, siya ang tila nahubaran ng dangal sa harap ng lahat. Ngumiti ng mahina si Tia Feli bago muling nagsalita sa mikropono. Hindi man ako madalas makita ni Jonathan habang lumalaki siya. Sabi niya. Pero mahal ko pa rin siya gaya ng dati.
Gaya ng pagmamahal ko sa kuya ko. Sa kuya kong si Roberto. Napayuko si Jonathan nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Matagal kong hinihintay ang pagkakataong ito, ang kasal ng aking pamangkin, sapagkat ito ang nais ng aking kapatid. Pero hindi niya na naabutan. Pagpapatuloy ni Tia Feli. Ang pera naman nito na gawa sa kapa ay alam kong makakatulong sa mag-asawa. Hindi ko nais na magpasikat. May kahulugan kung bakit ipinagawa ko tong kapa. Gusto ko lamang maalala ninyo na may mga taong nagmamahal sa inyo kahit malayo. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Walang yabang sa kanyang boses. Walang pagmamataas. Tanging katapatan lamang. Maya-maya ay may tumayong isang matandang lalaki mula sa mesa ng mga bisita. Kilalang kilala namin si Ma'am Feli sa Batangas. Malakas nitong sabi. Marami na pong natulungan yan doon. Scholarship, feeding programs, at trabaho para sa mga nanay. Nagulat ang ilang bisita. Totoo ba? Siya pala yung may catering business? Akala ko namang simpleng kamag-anak lang. Unti-unting nag-iba ang tingin ng mga tao kay Tia Feli. Hindi dahil sa kapang gawa sa pera, kung hindi dahil sa pagkatao nito. Samantala, tila lalong lumiit si Elizabeth sa kanyang kinauupuan. Ramdam niyang may ilang bisitang palihim na tumingin sa kanya matapos ang ginawa niyang pagpapahiya. Hindi niya akalaing ang babaeng matagal niyang minamata-mata ay may mas respeto pa pala mula sa ibang tao. Napahawak si Jonathan sa noo habang inuusig ng konsensya. Biglang nagsunod-sunod sa isip niya ang mga alaala. Si Tia Feli na bumibili sa kanya ng gamot noong bata pa siya. Si Tia Feli na nagdadala ng pagkain kapag kapos sila noon. Si Tia Feli na tahimik lang na palaging tumutulong kahit hindi pinasasalamatan. At ngayon, siya mismo ang naiya sa sariling ugali. Dahan-dahang lumapit si Rose Ann kay Tia Feli at niyakap ito ng mahigpit. Salamat po, naiiyak niyang sabi. Napangiti si Tia Feli habang hinahaplos ang likod nito. Ang mahalaga ay masaya kayo, sagot niya. Hindi na napigilan ni Jonathan. Lumapit siya sa kanyang tiyahin habang siya'y nakayuko. Tiyang, paus niyang sambit. Napatingin si Tia Feli sa kanya. Pasensya na po, sabi ni Jonathan habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang dami ko pong hindi nakita. Tahimik lamang si Tia Feli sa loob ng ilang segundo bago siyang umiti. Wala kang kailangang patunayan sa akin, Jonathan, malumanay niyang sabi. Ang mahalaga ay matuto tayo habang may pagkakataon pa. Sa paligid nila ay tahimik na nakatingin ang mga bisita. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nawala ang lahat ng ingay ng karangyaan dahil mas nangingibabaw ngayon ang isang bagay na matagal nang nawawala sa pamilya nila. Pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng pamilya. Pagkatapos ng nangyari sa reception, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong bulwagan. Ang mga bisitang kanina'y abala sa pagpapakita ng mamahaling alahas at koneksyon ay ngayon tahimik na pinag-uusapan ng kabutihang ipinakita ni Tia Feli. Ngunit sa gitna ng lahat, si Jonathan ang pinaka-apektado. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng kanyang tiyahin na kinakausap ng ilang bisita. Wala itong bakas ng yabang sa mukha kahit malinaw na kaya nitong ipagyabang ang narating sa buhay. At doon lalong nahiya si Jonathan. Naalala niya kung papaano niya itong iniwasan sa loob ng maraming taon. Paano siyang nahiyang ipakilala ito sa mga kaibigan dahil lamang sa simpleng pamumuhay nito noon. Ngayon niya lamang naisip na hindi kailanman naging sukatan ng pagkatao ang estado sa buhay. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marahang umupo si Rose Ann sa tabi niya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Jonathan bago tumango ng bahagya. Hindi ko alam kung papaano ako magsisimula. Mahina niyang sabi. Pakiramdam ko, napakaliit kong tao. Hinawakan ni Rose Ann ang kanyang kamay. Ang mahalaga, nakita mo kung ano ang mali. Napayuko si Jonathan.
Kung hindi mo inimbitahan si Tia Feli, baka hindi ko pa rin marirealize ang lahat ng ito. Ngumiti si Rose Ann ngunit hindi na nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Jonathan at dahan-dahang lumapit kay Tia Feli. Tahimik ang ilang bisitang nakatingin habang papalapit siya rito. "Chang," tawag niya. Lumingon si Tia Feli at agad nang umiti. Bakit, iho? Bahagyang namula ang mga mata ni Jonathan bago siya nagsalita. "Patawarin niyo po ako." Natahimik ang paligid. Alam kong minamalit ko po kayo noon. Diretso niyang pag-amin. Mas inuna ko po ang sasabihin ng ibang tao kaysa sarili kong pamilya. Hindi kaagad nakapagsalita si Tia Feli. Tahimik lamang nitong pinakinggan ng kanyang pamangkin. "Hindi ko man lamang po nakita ang lahat ng ginawa niyo para sa amin noon," dagdag ni Jonathan habang nanginginig ang boses. "Pasensya na po talaga." Maya-maya ay marahang ngumiti si Tia Feli. Jonathan, Malumanay niyang sabi. normal lang na magkamali ang tao. Ang importante ay marunong kang umamin at magbago. Tuluyang napaluha si Jonathan habang niyayakap ang kanyang tiyahin. Sa kabilang banda ng bulwagan, tahimik namang nakaupo si Elizabeth. Sa buong buhay niya, sanay siyang mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya'y nakita ng lahat ang tunay niyang ugali. Unti-unti siyang nilapitan ni Rose Ann. Mami Elizabeth, Mahinaong nitong sabi. Napatingin ang matanda sa kanya. huwag niyo pong hayaang matapos ang gabing ito na may samaan pa rin ng loob. Napabuntong hininga si Elizabeth bago dahan-dahang tumayo. Mabigat man sa loob niya, lumapit siya kay Tia Feli. Feli, Mahina niyang tawag. Nagulat si Tia Feli ngunit mahinaon pa rin itong tumingin sa kanya. pasensya ka na ha. Pilit na sabi ni Elizabeth habang umiiwas ng tingin. Marami akong maling nagawa. Sandaling natahimik si Tia Feli bago siyang umiti. Matagal na kitang pinatawad. Biglang napaluha si Elizabeth sa narinig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nawala ang bigat sa pagitan nilang magkamag-anak. Habang nagpapatuloy ang gabi, naging mas magaan ang atmosphere sa reception. Wala nang pagyebangan, wala nang pagmamataas. Pamilya na lamang na sama-samang nagkikwentuhan at nagtatawanan. At habang pinagmamasdan ni Jonathan at Rose Ann ang kanilang mga mahal sa buhay, pareho nilang naunawaan ng isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, koneksyon o mamahaling handa, kung hindi sa kabutihang loob at pagmamahal na handa mong ibigay sa pamilya, kahit hindi ito nakikita ng iba. Lumipas ang ilang buwan matapos ang engrandeng kasal ni Jonathan at Rose Ann. Ngunit nanatili pa rin sa alaala ng marami ang gabing nagbago sa pamilya Reyes. Hindi dahil sa mamahaling dekorasyon, hindi dahil sa sikat na mga bisita, kung hindi dahil sa isang simpleng babaeng nagturo sa lahat ng tunay na kahulugan ng dangal at pamilya. Sa loob ng kanilang bagong bahay, mas naging tahimik at simple ang pamumuhay ni Jonathan at Rose Ann. Bagamat pareho pa rin silang abala sa trabaho, mas natuto silang maglaan ng oras para sa pamilya. Malaki rin ang ipinagbago ni Jonathan. Kung dati ay mahalaga sa kanya ang estado sa buhay at opinyon ng ibang tao, ngayon ay mas naging mapagpakumbaba siya. Mas madalas na siyang bumisita sa mga kamag-anak at hindi na siya nahihiyang makihalubilo pa sa mga simpleng tao. Isang linggo ng hapon, bumiyahe si Jonathan at Rose Ann papuntang Batangas upang bisitahin si Tia Feli. Pagdating nila roon, ay nadatnan nilang abala ito sa maliit na covered court kasama ang ilang mga kabataan. Nandito pala kayo. Masayang bati ni Tia Feli. Napangiti si Rose Ann habang pinagmamasdan ng paligid. May mga batang nag-aaral sa mahabang mesa, habang may ilang mga nanay namang abala na nagluluto. Ano pong meron dito, Tia? Tanong niya. Scholarship orientation. Sagot nito. May mga bagong batang tutulungan ngayong taon. Napatingin si Jonathan sa mga batang masayang nakangiti kay Tia Feli. Doon niya lalong naunawaan kung gaano kalaki ang pusong matagal niyang hindi nakita. Chang, mahina niyang sabi.
Pwede po ba kaming tumulong ni Rose Ann? Nagulat si Tia Feli bago napangiti. Abay syempre naman, iho. Mula noon, naging regular na bahagi ng buhay ni Jonathan at Rose Ann ang pagtulong sa programa ni Tia Feli. Hindi man nila ipinopost sa social media o ipinagmamayabang sa ibang tao, pero mas naging masaya sila sa simpleng paraan ng pamumuhay na yon. Samantala, si Elizabeth ay unti-unti ring nagbago. Hindi man madali para sa kanya ang lunukin ng sariling pride. Nagsimula siyang makipag-ayos sa mga kabag-anak na dati niyang nilalayuan. Natuto siyang hindi lahat ng tao ay dapat husgahan base sa estado ng buhay. Minsan, habang magkakasama silang nagkakape ni Tia Feli sa veranda, mahina siyang nagsalita. Alam mo, Feli, nainggit yata ako noon sa'yo. Nagulat si Tia Feli. Sa akin? Tumango si Elizabeth habang nakangiti ng bahagya. Kasi kahit simple ang buhay mo, mas payapa ka kesa sa akin. Tahimik na natawa si Tia Feli. Hindi naman kasi pera ang nagbibigay ng totoong saya. Sagot niya. Pamilya pa rin. Napayuko si Elizabeth habang pinipigilan ng pagluha. At sa wakas, matapos ang mahabang panahon, tuluyan nang naghilom ang sugat sa pagitan nilang magkakamag-anak. Sa isang sulok ng covered court, tahimik na pinagmamasdan ni Jonathan at Rose Ann ang mga batang nagtatawanan habang kumakain. Mahigpit na hinawakan ni Jonathan ang kamay ng kanyang asawa. Salamat ha, mahina niyang sabi. Para saan? Dahil hindi mo sinukuha ng pamilya ko. Kahit ako mismo, muntikan ko na silang talikuran. Ngumiti si Rose Ann bago sumandal sa kanyang balikat. At habang papalubog ang araw, parehong alam ng dalawa na ang pinakamalaking regalong natanggap nila mula sa kanilang kasal ay hindi ang pera, alahas o mamahaling bagay, kung hindi ang pagkakataong may tama ang mga maling pananaw. At mabuo muli ang isang pamilyang minsang pinaghiwalay ng pagmamataas. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, trabaho o estado sa buhay, kung hindi sa kabutihan ng puso at pakikitungo sa kapwa. Huwag maliitin ang isang taong tahimik at simple lamang, dahil madalas sila pa ang may pinakamalaking sakripisyo at pinakabusilak na puso. Ang pagmamataas at pagiging matapobre ay kayang sumira ng relasyon sa pamilya. Ngunit ang pagpapakumbaba at pagpapatawad ay kayang maghilom ng matagal ng sugat. Hindi lahat ng mayayaman ay tunay na mayaman. Ang tunay na kayamanan ay nasa pagmamahal, respeto at pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Mahalaga ang pamilya, lalo na ang mga taong nananatiling nagmamahal at sumusuporta kahit noong panahon ng kahirapan. Minsan, ang mga taong minamalit natin ang siya palang magtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.